Pare, Parenting and Relationship Enhancement. Blessed weekend po mga kapatid. Ito po si paring Jebo Banzuelo. Bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. At syempre tayo po ay nakikinig sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. At atin hong pinanghahawakan sa ating programa ang importansya ng pamilya at lalo't higit ang importansya ng role ng isang ama sa pamilya na iyon. Alam niyo po, napakaraming mga balita, no? Recently, last month actually, at sa paligid natin, lagi nating nakikita to. And minsan po, ang nakakalungkot ay turuan, di ba? Yung recent na nangyari sa Tacloban, no? Na malungkot, no? Sometimes you blame the games na nilalaro, you blame the people who gave access to the weapon, or marami. Pero again, babalik tayo sa it's not one thing, no? Maraming bagay na nagdagdag dito. And all the more we see na ang battleground talaga ay ang ating mga sambahayan. Yan po ang reality. So, kasama natin sa digmaang ito, sa pakikibaka sa fatherhood ay walang iba kundi ang ating paring Alison. Yan. Isang mapagpalang araw po sa lahat po ng nakikinig at patuloy pong kasama po namin sa programang ito mula pa sa panimula. Yan. At siyempre si paring Pastor Mark. Blessed weekend. Blessed weekend, paring Jebo. Blessed weekend, paring Alison. And blessed weekend sa inyong lahat. Yan. So tayo po ay tumatalakay sa topic natin about yung moral authority. And this time, pag-uusapan natin yung moral dance. Yan. So, siyempre, ang katanungan nila, ano bang moral dance? Ito ba'y bagong trend ba sa TikTok ito? Na may sasayawin ba si paring Alison ngayon? Na ano ba ito? So, gusto nating tanungin yung nakaisip ng title natin ngayon. Paring Alison, of course, sa training, alam namin itong moral dance na ito. No? But for the sake of our audience, ano ba itong idea ng moral dance? Well, katulad ng nabanggit ni paring Jebo, ito ay hango po sa atin pong pag-aaral mula po sa The World Needs a Father, kung saan sinasabi po doon na ang ama po, he is the one who initiating the moral dance. Ang ibig sabihin lamang nito po ay ang pangunguna po ni tatay sa loob po ng kanyang pamilya, sa loob po ng tahanan, at ang mga anak po ay tumutugon po dito. At ito po ang isang larawan ng isang malusog na pamilya kung saan nakaka-develop po sila, nakakalikha po sila ng para bang isang musika na kung saan naroroon po yung napapaloob po doon ang pag-ibig, ang katotohanan at respeto. At ang tagapanguna po dito ay wala pong iba kundi si tatay. Yun. At napaka-importante itong moral dance na ito, no? Kasi ibig sabihin, yung role ng leadership ng isang ama is not the work of one person. Yes. No? So, yun naman talaga sa leadership, yung validation ng mga sumusunod, no? Actually, may video ito na pinanunod natin na every time na ipakita ito, it shows na yung one crazy action ng isang tao, no? Kasi yung video po na yun nagpakita ng isang lalaking sumasayaw. So, nung umpisa pinagtatawanan, di ba? Parang awkward. And ang idea po ng video na yon na pinanggalingan ng title natin is any new thing na gusto nating gawin. Minsan katawa-tawa no? Ganyan naman talaga Halimbawa, meron kang mga principles and then yung mga tao parang ano ba yan? Makaluma or what? And then when they see the results later on, ang tanong nila, paano ba yan? Di ba? So yun Pero yun nga, doon sa video na yon nakita natin na isang tao na merong action na very different from what the others are doing. Yes. So, syempre, dahil iba yung ginagawa, nung umpisa, parang weird. Ano ba yun? No? Kakaiba. And then later on, nagkaroon ng isang follower, no? Nakakatuwa yung sinabi nung voice-over doon Sabi niya, the first follower turns the person into a leader. Yan. Yan. Yung unang tagasunod, yun ang
yung kanyang presence and validation turns the first person who's doing the action into a leader. Yeah. So yun eh. Kaya sa pamilya, yung presence din at validation ng misis Yes. is very important because when the wife validates the husband, you turn your husband into a leader. Yes. Napakahalaga. Of course, husbands, hindi pwedeng i-validate lang tayo na kung ano-ano lang pinagagawa natin dyan. Siyempre, it should be worth validating. Yes. No? I remember years ago, no, wala pa tayo nung The Mother Design, nung umpisa, tapos nagkaroon. And it was made clear na ang isang role ng misis is to validate the husband. And sometimes, tinatanong tayo ng mga tao, bakit puro fathers lang tinitrain? And we always say na, alam mo ba na isa sa mga roles ng wife is to validate the husband. So if the husband is not trained, tapos yung wife ay na-train, so how do you validate a husband who is not doing the right things? No? Diba? Siyempre, dapat worth validating. Yeah. Minsan nga, naalala ko noon, pag may mga trainings tayo, no, the following meeting, magkikita-kita, na-apply nyo ba? Na-apply nyo ba? At minsan nakakatawa kasi pag uwi, nandun talaga yung on fire ka, no? Gusto mo magsisi, pagbabago, parang gusto mo ipatawag lahat, may aayusin tayo. Yan yung immediate feeling . Tapos pagka yung wife does not validate, parang ang dating ano na naman yung naisip mo, yung naimbento mo na yan. So kinabukasan, wasak lahat ng pangarap ng tatay na magbago yung pamilya kasi nga yung validation ng very important first person was not given. So it does not take the whole village to validate your husband. Isa lang, yung misis lang. When the wife validates, automatically the husband becomes the leader. Yeah. And then yung susunod po nun, yung mga anak, they will just follow. Pero pagka hindi united front, at wala yung validation na yon, ang mangyayari pa nga dyan, yung identity confusion kasi magkaiba ng standards. And napakahirap po na maggabay ng mga anak sa mundo na iba-iba pamantayan, lalo't higit kung ang mag-asawa, magkaiba rin ng pamantayan. Di ba? So yung confusion outside the home reflects the confusion inside the home or is also reflected sa loob ng tahanan. Kaya napaka-importante po talaga na maintindihan natin to. So the fathers lead, the wife validates, no, yung children respond, and then you have a family that is aligned. Yeah. So hindi po madaling gawin ito kasi sometimes yun nga, ang totoo, we don't start from a vacuum na kung saan parang perpekto tayo. And marami sa mga fathers have ika nga parang may disadvantage sa umpisa kasi may mga errors nang nagawa, may mga failures na, may mga they did not start right. So how do you correct that? Paano ka babangon doon? And I remember one time sa isang training, that's exactly the question that I received, no? Kasi nag-fathers camp kami. So doon ko na-realize na pastor, kasi ganito hindi kami nagsimula ng tama, hindi kami okay. So anong gagawin namin? How do we start? And one of the wisdom given to us is maybe pag-uwi, ang isang pwedeng gawin is to show sincerity. Yeah. Kasi ang totoo, perfection, imposible. Kasi hindi naman tayo nag-start na, sabi ko nga okay lahat . Sometimes galing tayo sa negative . Yeah. So may utang pa di ba? Yeah. Kumbaga, dami atraso sa anak and then you start something biglang pa-positive gusto mo. Pero ang challenge po doon is to be sincere. And how does sincerity look like? Ang sincerity po is maybe telling your children na mga anak, I made some mistakes, I attended a training or listened to this material, and I realized na malayong-malayo sa standard yung aking ginagawa para sa inyo. Well, I already made mistakes, so can you forgive me? And can you help me become a better father? Yun. Di ba? So, Nice. yung sincerity, hindi natin nakikita yung power ng sincerity. Ang madalas naiisip natin, if we are not perfect, then wala na. Wala nang bangon to sa mga pagkakamali. Pero sincerity is something all of us can do. Yeah. Di ba? It's something na
sabihin mo nang naging mahusay kang tatay, nagkaroon ka ng palpak, bumabangon kayo sa isang crisis as a family, sincerity is something that we can offer our children. And Yes. sincerity is a language they understand. Yes. Kasi pag nakita nila na si tatay wants to become better, he needs our help, he admits that he has made mistakes, and gusto niyang magbago, bumangon for the sake of the family, well, alam nyo, yung sincerity na yon can go a long way. Kaya, minsan may narinig din ako sinasabi na, wala masyado nang malala yung buhay ko para ayusin pa. And I remember telling that person, so anong ibig mo sabihin? Tapos na yung laban. Di ba? Parang mong sinabi, sinukuan mo na sila. But that should not be the case. Kaya po, remember, sincerity is a good starting point. Kaya, ang relationship natin, sabi nga, it's like a dance. Para tayong sumasayaw dito. At yung sayaw na yon, hawak mo ba ang beat ba talaga yun? Parang gano'n, no? Alam ni paring Allison yung sayaw na yon. So, what do we do sa dance na ito? Pastor Mark, ano bang mga elemento nitong moral dance na ito? Well, nabanggit mo nga yung isa, di ba? Unang-una, may leader. And ang importante kasi yung leader, hindi ka pwede maging leader pag wala kang follower. So, itong dance na ito, kailangan may follower ka. At yung, in-explain mo nga kanina parin Jebo, yung first follower mo, yun yung asawa mo, yung wife mo. So, kailangan on board siya. Yeah. And secondly, ang tanong, yung sinasabi nga ni parin Jebo, yung sincerity, you are a leader that is, hindi kayong authoritarian na leader. Kailangan na authentic ka, kailangan sincere ka, aminin mo kung nakakamali ka, at kaya nga importante yung yung misis mo, yung first follower mo. So ang elemento niya, una may follower ka, may first follower ka, yun nga yung misis mo. And then yung third follower mo, yun na yung mga anak mo. Ang third follower, yun yung panganay na anak . Kasi kaya importante yung panganay na anak kasi siya yung nirerespeto ng mga kakapatid . Na kung yung una, yung nanay sumusunod, at kung yung panganay na anak sumusunod din sa tatay, ano yun may natural yung natural ba yung pagsunod ng pamilya sa tatay, kasi naniniwala sila na yung tatay siya yung moral authority, siya yung leader, siya yung dadala sa pamilya na ito. Ika nga, kung nais mo dalhin yung pamilya mo, ika nga, di ba, kung sa Bible nga, sa Old Testament, di ba, si Moses, dinala niya yung mga Israelites na kanyang parang mga anak nga niya yung mga yun to the promised land. So parang ganon, bilang isang tatay, dadalhin mo yung mga anak mo sa isang lupang pangako. Yeah. At kailangan mo ng mga taong susunod sa iyo . And I think ang isang maganda na banggitin, lalo ko sa training natin, di ba, yung sinabi ni Mrs. ni Jenny Carstens, na it's important that you put the crown in the head of your husband. Diba? Ang ibig sabihin niya, kailangan ipakita mo sa mga anak mo na yung leader yung ama nila. Yes. Kasi madalas, lalo na sa kultura nga natin, lumalabas na leader si nanay. So, paano niya? Kinuwento niya, paano nangyayari ito? So, ang dynamic parang ganun kasi sincere ka nga di ba? You're a leader na may moral authority. Di ba? You're a humble servant leader. Ngayon, pag may inutos ka, limbawa, di ba? Kasi, minsan yung nga, parang yung example mo, yung sayaw, di ba? Minsan yung mga idea mo, yung mga sinasabi mo, parang out of this world, di ba? Kunyari, may sinabi ka, tapos medyo hindi, let's say, hindi tama. May elemento na hindi tama. So, yung first follower mo, yung misis, not in front of the children, di ba? Yung kakausapin niya, set aside niya yung asawa niya, yung husband niya, and then magigipag-reason out siya sa husband niya na, alam mo, baka kailangan ito gawin natin, imbis na ganito. Siyempre, ang leader pa din yung husband, di ba? Pero importante kasi may open communication na i-reason out nung wife na hindi siya maybe hindi naman, it's either hindi siya agree or perhaps may kailangan adjustment na kailangan gawin sa direksyon ng husband. Pero importante silang dalawa muna mag-usap, hindi nakikita ng mga bata. Tapos pagka nagka-agree na sila, and then lalabas na ulit sila, lalabas na yung mag-asawa,
Tapos mag-a-announce na ulit yung daddy, yung tatay. Alam mo, uy, mga anak, papalitan ko yung instruction ko. Ganito na ngayon ang gagawin ko. Di ba? Previously, ito sinabi ko, pero na-realize ko, mali pala yun, ito na gagawin natin. Tapos, ang response nung nanay, sabihin nung nanay, uy, what a wonderful idea na yan. Grabe. Diba? Pero pinagkopyahan nyo. diba? Pero in reality, yung idea galing sa kanya eh. Pero pinapakita niya sa kanyang mga anak na He siya gives yung credit to the husband, siya yung leader eh. Yes. Siya yung hari natin eh. At kahit na sinasacrifice niya yung sarili niya, pinapakita niya na kailangan sumunod tayo sa kanya. Tapos dadagdagan pa niya, 'di ba? Sabi niya, "Uy, what a wonderful idea." And then titingin siya ngayon sa panganay ng anak niya. Hindi ba? Isn't it a wonderful idea? Don't you diba? think so? Don't you think so? Saan ba? Para may script eh. So kahit Tagalog ka salita sa bahay, mag-English ka ngayon. Don't you think so? Ganun ka ngayon. Hindi to Sabi ng panganay, what's happening, mami? Ang English bigla eh. So, pero ang pinaka Aral tayo. ang pinaka-idea doon Nakikinig eh. is yung kino-convince, parang sinasabi, kino-convince mo yung panganak mo na it's a wonderful idea. Tapos pag sinabi niya, yes, mami, maririnig yun ng ng pangalawa, ng pangatlo. So, dahil sinabi ni kuya, ni ate, na yes, sinabi ni mami na wonderful idea. Di okay, sunod na rin tayo. So, ngayon doon yung rhythm eh. Doon yung rhythm na nangyayari. Nice. Maganda talaga yun, kasi mapapansin mo na hindi siya yung tipong pinatawag ko kayong lahat tapos basta ito sundin nyo ito. Wala, it does not work that way. Talagang yung validation is important. Parang Alison, may tanong ako, no? Yes. Siyempre may mga times naman talaga na kaya feeling nung wife siya dapat ang masunod kasi yung husband is either passive or walang in-initiate o kaya ay wala, minsan talagang makikita mo na parang nakukulangan yung misis. So in such cases, paano niya sasabihin yung it's a wonderful idea? Kasi sabihin, ilagay natin sa senaryo na kung saan medyo challenging yung relationship ng husband and wife. Sabihin, walang idea. Wala, you have no idea. Anong ganun, no? Alam mo doon papasok yung yung pagsasanay din sa mga asawang babae. Kasi ang maganda kasi dito sa The World Needs a Father na ito ay alam natin na ang na binibigyan ng solusyon ang fatherlessness, ang kakulangan ng responsibilidad ng isang ama, at the same time para makapag-validate at makapag-support ang nanay o ang asawang babae ay sinasanay din po sila. So what the wife can do actually is to bring alongside ang kanyang husband at pag-usapan, ibigay ang kanyang ideya dito at siguro sa pakikipag-usap po nila sa pag-uusap nila ay mahikayat niya, mapapaliwanagan niya ang kanyang asawa, and that is another way of empowering your husband. Hindi naman yung parang dinidiktahan mo siya, parang binibigyan mo siya ng opsyon. Hindi ba mas maganda kaya kung ganito kaysa sa ganito? Kasi kung magkakaganon, dito papasok kasi yung pagsasanay. Kasi ito, sinasanay mo din pati yung asawang babae. Kasi kadalasan, pag nakarinig ng hindi magandang idea ang asawang babae, right there and there, talagang, alam mo yun, Nasabi, parang sa harap ng i-hit mga niya anak. Oo, kaharap ng anak, which will even deepen pa yung kung ano man yung mga kakulangan ng asawa, lalaki ay ma-expose. At ayaw natin mangyari po iyon. Kasi mahina na nga, lalong pandinikdik ng gusto, baka hindi na talaga mag-assume ng kanyang responsibility bilang ama. And that would be working in contrary to what is supposedly should happen. Kaya mahalaga, alam mo, pag-usap muna kayong dalawa at saka ipaliwanag mo yung point mo. At nawa sa pamagitan ng panalangin ay ng pag-uusap at panalangin ay maiaayos natin to. And I for one there was even a time may mga in the past may mga decision ako na medyo impulsive, gusto kong pasukin na negosyo siguro o gagawin.
At kasi may kumakausap sa akin doon, nakikinig lang ang misis ko. Sabi niya, it's not a good idea. Pero sabi nga niya, medyo kinakabahan nga siya. Parang gusto ko nang talagang, alam mo yun, sunggaban yung opportunity na yun. Ngunit, nung dinala niya ito sa Panginoon. Ganun po kalakas ang panalangin po ng asawang babae. And at the end of the situation, no, after ilang weeks, ako mismo nagsabi sa kanya na I don't think it was a good idea. I will not be pushing through with that. At nalaman ko lang po iyon nung during sa isang training na po ng The World Needs a Father, at kinikwento niya po yung instance na yon na matagal ng taon na nagdaan. Wow. Nung nag-uumpisa pa lamang po kami sa amin pong buhay pag-aasawa. At doon ko lang na-realize. Nagpe-pray siya. Nagpe-pray pala siya. Sabi niya, Lord, ito na naman tong taon to. Yung binigay mo sa akin, mahina. Bad idea na. Bad idea. Kaya pala, relate ka doon. Tanong mo. Meron na hugot. Kasi alam niyo po, yung salitang submission, no, yung ang asawang babae na sinasabing submit to your own husband, ang nagsabi po nito, ang nag-utos po nito ay ang Diyos. Yes. So the woman, the wife can always go back to God. Yeah. Lord, gusto ko po mag-submit kasi ito po ang utos po ninyo. Yeah. Pwede magbaguhin ninyo ang isip ng asawa ko para naman makasunod talaga ako sa kanya. Kasi alam ko parang tila mapapahamak po talaga kami sa magiging desisyon niya. So dapat nandun pa rin po tayo. Alam natin ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay puno ng pag-ibig sa atin. And in no way na mag-uutos po siya sa asawang babae na ikasisira po ng relasyon. Bagkus ang gusto po niya ay mapagtibay ang relasyon. Kaya kung ano man po yung mga nangyayari, the wife, no, can always bring everything in prayer. Yun. Talagang makapangyarihan kasi nakita namin na nagbago ka naman. Pero seriously, kasi karamihan ng mga misis na minsan ay kinokontra yung isip nung asawa, ng mga mister. Ang gusto talaga nila, baguhin yung asawa nila. Yes. Ang akala nila, the way to change their husbands is by contradicting. Yes. Ang hindi nila na-realize yung power ng validation. Yes. But of course, validation is not blind submission. Ano? Ang point lang natin doon is, kagaya ng sinabi nga ni Pastor Mark, na you can give your input. Pero hindi sa paraan na parang nakakababa sa pagkatao at hindi rin sa paraan na ikasisira. Kasi pag ginawa natin yan, pagtagal, alam mo, walang magiging pagbabago. Yun at yun pa rin yung ugali ng husband mo. Yeah. Kasi yung validation that is needed. Ang result naman na gusto natin eventually that the husband would take the leadership role. Yeah. Pero ang maling assumption is by contradicting the husband and telling him what to do. Yes. Yun ang susi. Hindi. Kaya nga sa Bible, ang susi doon is submit. At ang isang mabigat doon, sinabi ng Bible, as unto the Lord. Yeah. So, ibig sabihin, not because your husband deserves it, but because the Lord commands it. That's His wisdom. Pag ginawa nating, alam mo namang mahina itong husband ko. Siguro baka sabihin sa'yo ng kausap mo, mahina nga yan, ikaw napili. Babalik din sa'yo yun, di ba? Kaya pala ikaw napili. Kasalanan mo, pinakasalan mo. Pinakasalan mo. Kaya pala ikaw nagustuhan, mahina nga pala. So, ibig sabihin, kinakailangan nating makita na, yun din ang gusto namang makita ni Lord. That the husband would take the leadership role. At yan naman ang design niya. Again, it does not mean na lesser person yung ating wife pagka nag-submit siya. It does not mean na yung wife ay sabihin na nating parang nabaliwala siya, yung talino, yung kanyang contribution is nullified. Hindi. Ang ibig lang sabihin po nito is that you are a team. You're a team, At very important na meron tayong direksyon. Kasi otherwise, sabi ko nga ako, pag in-explain ko yan, sabi ko, may sinabi na nga ang Bible, ang gulo pa natin How much more? Sasabihin nyo, bakit magsasubmit? Sa palagay nyo ba kung sinabi ng Bible na husbands, submit to your wives, wala na tayong pag-uusapan, meron pa rin. Tatanungin pa rin natin, bakit sinabing ganon? O pag sinabi ng Bible kung sino yung mas matalino, does it solve the problem? Hindi. Bakit? Siyempre magtatalo. Ano ba yung talino? Ano ba yung yaman? Ano ba yung... So, ibig sabihin,
kahit anong isulat dyan sa Bible, kung talagang ayaw natin sumang-ayon, meron tayong kanya-kanyang opinion dyan. Yeah. May sinabi na ngang structure, and that is para orderly, maayos, Yes. and that maging maganda ang takbo. Hindi na tayo para questionin yun Kasi sa totoo lang, kahit ano namang sabihin doon, may i-question tayo kung ayaw lang talaga natin sumunod. No? Pero again, as I said, it's not because they deserve it. So don't wait for them to deserve it. It's because the Lord demands it. And as you obey the Lord, makikita mo kung papaanong yung beauty ng kanyang design Amen. will come forth. Yes. No? At talagang yun ang magiging susi doon. Kasi ang nakikita lang natin, paminsan, kaya hirap tayo, is the husband and wife relationship. Ang pinapakita ng Panginoon is the overall relationship, how this affects the family. Di ba? Kasi kung, okay, dalawa lang kayo, nag-aaway kayo dyan, kung sino masusunod, ano yung confusion na i-create niyan at anong model ang kini-create niyan for the children? So, naku-complicate tuloy ngayon. A wife that does not respect the husband will produce children who will also not respect the parents. Yes. So, yun naman yun Kaya talagang napakahalagang makita natin na may role ang bawat isa. It's not to say na ulitin natin at bibigyang diin na yung wife wala ng boses, but you work together. Kaya nga, and the two shall become one. Wala na yung boses mo, boses niya. You align. Ito nga yung beauty ng training na ito Pag meron tayong values na pinangahawakan, it no longer matters who gets the credit. Kasi bakit? Parehas naman kayo Whether it is the husband who implements, the wife implements, bottom line, nag-agree kayo dyan. Yan ang values ng family. So it's easier to validate. It's easier to make a decision. Pag klaro yung mga pamantayan na yon. So yun ang beauty ng dance na yon. Na habang inaayos natin to, the steps becomes easier. Yes. And then pagka parang sayaw din na natutunan, synchronized na. At the same time, it's easier to pass on Yes. to the next generation. Yan talaga yan. Kaya napakaganda ho na maunawaan natin yung design na yon ng Panginoon. So again, it is the Lord who said it. Maging maingat lang tayo how we interpret those passages. Kasi minsan, alam mo, ang napansin ko naman, may mga husband, they weaponize the passage. Parang ipangsosopla sa asawa. Hindi, basta ako masusunod. Sabi ng Bible, ako. Hindi naman ganun ang idea po ng sinabing wives submit. Hindi mo i-impose yun sa wife mo. It's the wife's responsibility to the Lord. Yes. Hindi yung ipangsosopla mo sa kanya, na madalas yun din ang ginagawa. Kaya tuloy yung passage nagiging cause ng maraming conflict. Kasi para bang ang dating pinangsopla natin yung isang bagay na hindi naman yun ang intended purpose. So maging maingat lang. Yes. And at the same time, it should be seen in all other contexts, hindi lang sa context na pag may differences submit. Kailangan nating maunawaan po sa lahat ng pinagdadaanan ng family, this is very important. Yan. So, yan ang moral dance. So, it's not about perfection. Yes, It's not about never. perfection. Actually, yung video po ng moral dance na ito, yung aming video na napanood The dancing noon. guy. Oo, the dancing guy. Hindi naman sila parehas ng moves Oo. Okay sila ng moves But they dance to the same music. Magkaiba sila ng moves. Pero basically, the idea is later on, sumali na yung mga tao. Hanggang sa later on, yung mga sumaling iba, nakita nila, okay, sali. Yung iba naman, na-pressure sumali. At bakit na-pressure? Kasi sila na lang yung hindi sumasayaw. So imagine, mula dun sa isang taong awkward, weirdo, nung nag-step up yung first follower, he instantly became a leader. And then, nung nagsunuran lahat, ang mga peer influencers nandyan, later on, kung hindi ka sumasayaw, ikaw naman yung weirdo. Kasi ba't naiwang ka? Di ba? So yan yung counterculture. You now set the trend. You become a trendsetter. At yun po ang nakikita natin sa society. Bakit namamayagpag yung iba na mali ang mga prinsipyo? Kasi they were brave enough to dance, to their own music. At bakit yung iba naman na nasa tama, hindi naman namamayagpag? Kasi nga, ang naging problem dito is that masyado tayong natakot, to be
sabi nga lumutang dun sa crowd na yon. So it is important. It's our calling, no? It's our calling. Kaya yun po ang challenge doon. So it's about intentional leadership, it's about sincerity, and we have to remember that the fathers should initiate. No? Siguro isang magandang idagdag dito, no, dahil Pastor Mark, nabanggit mo kanina yung madalas mga nanay ang dominant, no, sa Filipino culture, at yan naman ay aminado ang karamihan diyan. Pero ang isang bagay dito is paano mag-initiate ang isang lalaki na halimbawa sa kanyang pamilya na passive. Ano yung mga personal challenge, no? Ano yung kailangan niyang i-overcome as an individual? Hindi yung paano niya harapin yung asawa, pero siya mismo bilang isang tatay, parang passive ako, parang hindi ko yata kaya. Paano ba to? So ano yung pwede niyang gawin to overcome that, or maybe to start itong pinag-uusapan natin? Well, firstly, kailangan i-recognize niya na i-embrace niya na siya yung leader ng pamilya, di ba? I-embrace niya. Kasi naman sinasabi ng salita ng Diyos, that husband is the leader, the father is the leader of the family. And kailangan i-embrace mo siya in a sense that i-embrace mo siya kasi ang tinuturo ng salita ng Diyos servant leadership. Diba? Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 5, husbands, love your wives as Christ loved the church. Yun ang modelo natin, si Kristo. Binuwis niya yung buhay niya sa buong mundo, di ba? Upang iligtas tayo. So, ganun din yung prinsipyo ng pag-ibig mo sa iyong misis, di ba? Kailangan ipakita mo sa kanya na mahal mo siya, 'di ba? By basically sacrificing for her and leading her, 'di ba? Sanctifying her through the word. So, I think yun ang importante na i-recognize mo na ikaw ang leader, ikaw ang magsa-sacrifice, ikaw ang magsa-serve sa iyong pamilya. And in other words, you need to initiate by embracing yung leadership role mo. Kailangan mag-initiate ka, di ba? Kunyari, maganda nga yung training natin, di ba? Natutunan natin paano maging tatay, di ba? You are a father of moral authority, provide emotional security, you affirm potential. So, maganda ikaw mag-initiate ka, di ba? Magkaroon ka ng vision sa iyong pamilya. Di ba? Kasi tuturo nga natin sa mga kumpanya, magkaroon ng vision mission. So ikaw, kailangan magkaroon ka rin ng saan mo ba gusto dalhin yung pamilya mo? Yeah. At pagka na-establish mo yun, halimbawa, example only, example lang, di ba? Magkaroon ka ng goal na makatapos ng pag-aaral yung mga anak mo. It's a worthy goal, di ba? Let's say, sa isang universidad, di ba? Dadalhin mo siya doon. Tapos, so kung dadalhin mo siya, dahil meron ka ng vision, i-initiate mo, anong gagawin mo ngayon bilang isang tatay, 'di ba, to bring yung family mo to that place, 'di ba? Whatever it is, it can be ministry, it can be a place na basta importante kung aangat yung hindi lang sa financial, sa estadong financial, kundi sa estadong spiritual or sa character yung aangat yung mga anak mo. So, mag-initiate ka ngayon. At dahil mag-initiate ka ngayon, that demands that you will lead them. You will now tell your wife na itong gagawin, itong plano ko, kung nakikiusap ka, pwede mo ba akong tulungan, 'di ba, sa bilang isang tatay, itong gusto kong gawin natin, 'di ba, bilang isang pamilya. And maganda ka sa training natin, tinuturuan din natin yung mga mothers to validate the husband. Kasi kung yung nanay hindi naintindihan, naunawaan lahat ito, sabihin niya, ano pakialam po sa plano mo? 'Di ba? Kailangan mag-onboard ka . Minsan, minsan maring hindi nga agree masyado yung wife . Pero kung yun ang sinasabi ng Panginoon sa kanya, dahil siya yung moral authority, you need to cooperate, di ba, with your husband. May sabihin ka? Kaya parang Mark, yung napag-aralan natin last time, no, sa retooling natin sa The World Needs a Father, ay meron doon sa under manhood yung boy soul to man soul. Meron kasi doon binabanggit, maganda yung binabanggit mo ngayon . Yung sabi doon sa boy soul to man soul, may
may mga bagay katulad na it is not a matter of personality. Kasi sinasabi, hindi, kaya ako passive kasi personality ko ito na taking up responsibility, taking the lead role sa family has nothing to do with personality. Pwede ka pa rin maging parang, alam mo yun, na parang mahiyain ka. But still, when it comes to responsibility at home, you can assume it. So, we're really teaching them on that. Second, yung binabanggit na economic pressure na tipong, hindi yung wife ko yung nagtatrabaho Ako, mababa lang ang sweldo ko. Mga kaibigan, wala po rin kinalaman po doon in stepping up sa responsibility mo. Wala din kinalaman na sinasabi ng society na, alam mo yun, na ito yung ano natin talagang feminism, ito yung mother talagang nauuna, it has nothing to do also with that. Kaya pag natutunan po natin ang bagay na ito, we can really empower them and with the help po ng mga wives ay matulungan po nila ang kanilang respective husbands. And that is where we come in and help by empowering them, by teaching them that this is the design of God. Kapag nakita po natin yung magandang disenyo ng Diyos, magiging maayos po lahat because we're following a blueprint, na hindi po matitinag, hindi po pwedeng sirain ng anumang mga kuro-kuro ng tao. And this is the plan God has ever since, na instituted po sa family. And that is where Pastor Mark was telling us na kailangan po talaga natin mag-assume, not because for the sake lang na ako ang leader sa bahay. Hindi, because this is the plan of God at ito ang makakabuti sa ating pong pamilya. Yan, ganda nun talagang minsan mapapansin mo na yung pagkukulang ay dahil merong mga personal struggles yung lalaki na if he does not fight these battles, it would be unresolved and passed on to the next. So ako nga lagi kong paalala na we want to make obedience easier for the next generation. So it means that if we have to fight battles right now, para pagdating sa kanila, they take it to the next level. Pero pag hindi natin ginawa yan, ang mangyari po is that we just pass on the conflicts, the issues, bad modeling sa ating mga anak. And hanggang merong generation who would rise up and just fight the battles na iniwanan natin sa kanila, And sadly, yun nga, minsan pag kulang talaga sa pagkaunawa, tanggap mo yung mga binanggit mo about the boy soul to man soul. Maganda po yun By the way, bigyan lang natin konting background. It's a topic na inaral po namin kasi usually akala natin maturity comes with age. Tumanda ka na, tatay ka na, matured ka na. Ako, may anak na ako, ganyan, So, parang pastor, matured na ako, kasi may anak na ako, kalmado ako, pastor, ganyan, Pero actually, ang totoo nun, minsan, yun nga, excuses natin na hindi, sa hirap ng buhay, wala na talaga akong panahon sa anak, ganito talaga ang ugali ko. Not realizing that we are running away from the very problems that we need to really face. Kaya talagang valid yung laban na yon. Na sa totoo lang, kung hindi yan nilinaw sa atin, we will be under the assumption that this is okay. Kasi ganito talaga ako Di ba? Normal ito Pero yun pala, binabasag yung mga ganong thinking, assumptions, habits that were formed based on the wrong assumptions. Di ba? Imagine mo yun, And then yung mga anak mo will later on build on those lies. Kala nila, totoo yun. Gano'n na rin sila. Ganito kami, ganyan So, nothing is solved. You just pass on the problems one generation to the next. Kaya talaga ang laki, ang laki ng daming laban. Daming laban. Correct. Kaya nga, palagi na sinasabi, hindi lang po ito laban ninyo. We need people on board with this movement. And ang isang iniiyak ng mga puso namin, pagka yung bang mga fathers ay satisfied na with very minimal knowledge about fatherhood, Ang laki-laki ng role, Grabe, Ang laki ng role natin, yun yang nagmamaneho ng sasakyan. Ang pasahero niyan is ilang oras lang niyang kasama. Ang qualification niyan, ang training niyan, ang preparation niyan
ang dami. Ikaw mamanihuhin mo yung buhay ng anak mo, hindi ba? Kung ano mang ituro mo, direction mo sa kanila, hindi lang sa kanila yon, will also be passed on to the next generation. Correct. Tapos eto tayo, mga tatay, pagka nagkaroon ng mga parenting seminar, ayaw umattend, si Mrs. papupuntahin, yung tito, yung yaya, o yung guardian na kanina lang na-ordain na guardian para lang may merong pumunta. And we always say na get as much training as you can. Surround yourselves with people who are like-minded. Ito pong mga kasama, no? Ito naman ang kagalakan namin. Hindi ho kami talaga pinanganak na magkakatabi dun sa nursery sa ospital. Saan tayo nagkakilala? Dito na lang sa The World Needs a Father, no? Yan ang yan ang nag-draw sa amin sa isa't isa. Na nagkakilala kami doon, nag-journey kami together, and then one thing led to another. Pero ang importante is, ganun pala yun, ano? Halimbawa ako, mahilig ako magbisikleta, magmotor. You easily draw the attention of people who are like-minded. Yes. Kasi yun yung mga pinupuntahan nyo, mga conversations nyo go around that topic. Eto, about fatherhood. O kayo ba, meron ba kayong ganyan? Mga kaibigan nyo that talks about fatherhood, di ba? Go-to persons nyo, yung best practices nila, you can adapt to your family, you can learn from them, you become better because of them. Yes. Ay, kung wala ho tayong ganyan, kulang. Opo. At matakot po tayo kasi, again, we're talking about the lives of our children. Yeah. Hindi naman po ibig sabihin na parang ang yayabang naman nito dahil ganun sila. Hindi po. Ang sinasabi lang natin dito is anong ihaharap natin sa mga anak natin later on. Di ba? Yeah. Na hindi man natin sabihing maging perfectong tatay tayo because there's no such thing. Pero at least they know that we fight the battles na alam nating nandyan. For them. Di ba? Yun naman ang challenge doon. To become better. Yan. Kaya yun ang importante. Yeah, siguro siguro isang tanong din siguro naiisip mo kung nakikinig ka, di ba? Nanonood ka tapos gusto ko naman na maging leader di ba? Gusto kong ayusin yung pamilya ko, gusto kong i-lead sila, dalhin sila sa magandang buhay. Kaso yung asawa ko hindi naman sumusunod. Ayaw sumang-ayon, di ba? Ayaw naman sumusunod sa akin, hindi nag-agree sa akin. Lagi akong inaway, lagi akong kinokontra. And that is true. I mean, hindi ko naman it can happen. Kasi magkaiba tayo Iba yung pananaw natin, maaaring magandang intention natin, maganda rin intention ng asawa natin, pero dahil iba tayo mag-isip, kasi minsan ganun ang reasoning ayoko na mag-lead di naman sumasang-ayon yung asawa ko sa akin Ang best advice that I can share or I can give is patuloy mo lang mahalin yung asawa mo, yung misis mo. I mean, wag mo na siyang awayin. Maaring kung nag-disagree siya, then irespeto mo siya. Okay, if you don't agree, then okay. But you continue to love her unconditionally. Kasi madalas ang realidad is ganito Yung mga misis natin, they would cooperate with us if they feel emotionally filled. If they feel emotionally loved. Yeah. In other words, pagka maring hindi sila agree sa'yo, pero dahil alam nila, kung kumpiyansa sila, na mahal mo sila, they will be now willing to compromise or cooperate with you. Kasi alam ko, mahal na mahal ako ng asawa ko. Pero madalas ang papapansin natin, kaya naman nag-react yung mga asawa natin ng ganun. Kasi hindi sila emotionally filled by us. Yeah. And therefore, ang kanilang automatic response, yung parang autopilot response nila, i-disrespect tayo. Yes. So yun ang advice ko, ipatuloy mo siya lang mahalin unconditionally, show respect, just be there for them. And then hope, Lord willing, 'di ba? Their hearts will soften and they will be willing na mag-cooperate, 'di ba? Kung anong gusto mo para naman ikaw ay maging leader ng iyong pamilya. Yun, ang ganda nun, Kaya nga sabi sa Bible, husbands, love your wives as Christ loved the church. Again, not because they deserve it, because the Lord demands it. Amen. Now, ang idea ng napakagandang bagay doon is yung sinabi nga ni Pastor Mark. Sometimes akala natin yung napaka-elaborate na blueprint or plan, yan ang magkukumbinsi sa asawa mo na sundin ka. But if they feel loved, they feel safe. When they feel safe around you, it's easier to submit. Yun. Ang hinahanap nila, hindi yung elaborate plan na
Kung di naman sila believe sa'yo, wala nang believe dun sa plano mo. But if they feel safe because they know they are loved, yung submission nandun eh. No? Yun. At para po lalo nating maunawaan, ito po ang ating paring Allison para sa ating devotion. Muli po, nais ko pong dalhin po kayo sa salita po ng Diyos mula po sa Ephesians chapter 6, verses 1 to 4. Ephesians chapter 6, verses 1 to 4. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, this is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may live long in the land. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Salin po sa mabuting balita, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, itong unang utos na may kalakip na pangako, upang maging maganda ang iyong kapalaran at humaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin niyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Maganda po dito sa panimula, nakita po nating ang ginagawa po nating pagmamagulang ay in the Lord, alang-alang sa Panginoon. Kung dito po tayo mag-uumpisa, ito pong ating premise ay mas magiging matuwid, maayos at malinaw ang ating pong pagmamagulang. Children do not just obey parents because they are bigger, older, providing for the needs of the children. Obedience is an act of worship and submission to our Lord Jesus Christ. Binabanggit po dito yung obedience at ang honor. Ang obedience o pagsunod is an action required of children while they're under the parents' roof. Ngunit ang honor po o paggalang is an attitude of respect that lasts a lifetime, even after a child grows up and becomes independent. Kaya po binabanggit sa unang sa first commandment na may kalakip daw na pangako na sinasabi po dito na a society where children respect authority is stable, blessed, and physically safer, leading to a long life. Hindi po ba yun naman ang lahat ng layunin, naisin ng mga magulang? Kaya sa panghuli po dito sa talatang 4 ay sinasabing huwag ikagalit o huwag gumawa ng mga bagay na sukat ikakagalit o provoke our children to anger. Sinasabi po ito ni Pablo sa mga ama ng tahanan, maging sa mga magulang sa Mabuting Balita Tagalog. Dahil po sa panahon po nila, ang mga ama, they have the absolute authority, often harsh power over families. Kaya po dito, sinasabi ni Pablo na wag po natin gawin to, wag po natin tularan. Paul limits this power because parents must not be unreasonable. Dapat daw hindi po tayo unfair or abusive, which drives children to resentment and rebellion. Kaya ang nais po nating mangyari po dito na ang pamilya will be a faith incubator, na dito po mahuhubog ang pananampalataya po ng ating anak. Because the home is primarily a place where Christianity is practiced. Na hindi lamang po ito basta lamang sinasabi na nakukuha sa t-shirt na Christian ka, ina-identify mo na Kristiyano ka, kundi sa pamumuhay nakikita ang ating pong pagkakristyano. That children have spiritual status. Ang estado po natin bilang mga Kristiyano ay meron po daw tayong spiritual na estado. Anong ibig sabihin nito? That Paul is addressing children directly dito po sa kanyang sulat sa Epeso. And this implies that children are full members of the church community and are capable in serving the Lord through their obedience. Na makikita natin na ang pagsunod pala sa magulang ay bahagi din ng kinakasakop ng spiritual community, which is the church. Kapag ganito po ang nangyayari, ay mas napapagtibay po natin ang mula po sa paniniwala sa loob po ng tahanan, mula po sa pagsunod sa salita ng Diyos, mula po sa tahanan, and it has its effect actually sa buong simbahan o tinatawag po nating our spiritual community is benefiting mula po dito sa atin pong pagmamagulang.
nawa po ang mga bagay na ito ay kapulutan po natin ng aral at lalo po mapalakas ang atin pong pagmamagulang. Maraming salamat, paring Allison ko, sa ating devotion for this week. At nawa po yung ating episode, no? As always, ang prayer natin, it will be truly beneficial, helpful sa inyo. And kagaya po ng aming sinasabi na mahirap po maging lone ranger sa task ng fatherhood. Amen. Kaya ang lagi nating tinuturo dito ay kailangan ng kaalaman, kailangan ng kasanayan o yung pong ating mga new habits. And then of course, kasamahan. Kaya join the movement, no? Sapagkat kung kayo po ay nag-struggle as a father, you're not alone in that struggle. And at the same time, you're not the only one struggling. Kailangan po nating tulungan ang isa't isa. Let's raise up a generation who will be models for the next, so that when it's their turn, no, to be fathers, solid po yun because they're building on the foundation that the Lord has built through us, through our generation. Amen. So, napakagandang bagay po niyan. So, tayo po ay muling nagpapasalamat kay paring Allison at syempre kay paring Pastor Mark na nakasama rin natin muli. At muli, ito po ang inyong lingkod, paring Pastor Jebo, nagpapaalam sa inyong lahat, pansamantala, at pagpalain tayo ng Panginoon. Pare, Parenting and Relationship Enhancement.